i-receive ng Senate Rules Committee, doon pa lang yan i-forward sa presiding officer. Okay, so explain ko lang yung ine-explain niya. Kasi nung na-receive to ng Senate, dapat i-forward na agad to sa Senate Rules Committee. Sinasabi ni Tito Soto, incoming na Senate, senator, hindi pa daw na ibibigay. Kumbaga, talagang dinrable ng sobra ni Chis Escudero. Now, meron kasing lumalabas ngayon na letter saying na de facto tapos na yung impeachment, 'di ba? Nakikita niyo 'yan, no? So tuloy natin. The presiding officer is the Senate President. At doon pa lang i-convene ng Senate President yung impeachment court. Correct. Dapat ganun 'yan. So basically wala pang step 0. Wala pa talagang step, hindi pa nila hinahawakan. Kumbaga, kung iisipin mo yung nangyayari ngayon sa Senate, alam mong kung yung letter ay nasa labas ng bahay mo, nandun pa lang siya. Alam mong nandun na yung letter, kaso hindi mo pa binubuksan. Basically, ganun yung nangyayari. And dapat kasi, di ba, ang sabi sa Constitution, forthwith. Ibig sabihin, pag receive mo, simulan mo na agad. Tuloy-tuloy dapat yan eh. Okay? Kaso hindi yun yung ginawa ng Senate. Kasi, well, sinisisi nila yung, kunyari, si House Speaker, sinisisi nila na gusto lang naman yan si House Speaker. Hindi Surveys are showing na gusto ng maraming Pilipino na magsimula na tong impeachment trial na to para magkaalaman. At saka wag na tayong lumayo eh. Even VP Sara wants, quote-unquote, a bloodbath. So what's the problem? Tuloy natin. Walang yan yun talaga. I agree. Dito yung walang yan na talaga. Yung walang yan na masamang tao. Kasi walang yan na walang hiya. Wala nang hiya. Yun talaga. Wala kayong hiya. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan. Kayo yung sumusulat ng batas. Tapos kayo rin yung number 1 na sumusuwat. Well, in fairness naman kasi kay Chis Escudero, wala pa kasing precedents in relation dito na yung tatawid, okay? Kung papakinggan nyo yung speech ni Miss Risa Hontiveros, yung sinite niya doon ni Sen Risa, na meron yung katulad yung nangyari kay Bill Clinton, pinatawid yon sa 106 Congress. From 105, pinatawid sa 106. So, kung ipapattern natin doon, pwede, ibig sabihin. Kasi nga, yung Senate kasi is a continuing body. Mawawala yung 12, mapapalitan ng 12. Ibig sabihin, unlike sa Congress na yung 19th Congress at saka 20th Congress magkaiba ng yung itsura ng Congress kada election season nag-iiba-iba. Sa Senate hindi masyado. It's a continuing body. Tuloy natin. Kaya pala kampante tong si Chis Escudero magsalita. Hindi, forthwith. Oo, hindi pa, wala pa, forthwith. Walang ganun. Pinatulog nila ng sobra. Hindi pa pala na-forward sa Senate Rules Committee. Hindi siya compelled. Ang reasoning dito ni Chis Escudero, kasi yung House of Representatives kasi, hindi naman agad ni-receive yung impeachment complaint. Di tulad, bakit na rin namin gagawin? Kumbaga, kung ayaw nyong bilisan, di rin namin bibilisan. Ganon yung nangyayari. Huwag nyo kaming madaliin. Ang nangyari kasi parang feeling ko battle of egos. Kasi nga, syempre, si Chis yung inupo ng Malacanang and si Chis din yung parang nagde-decide ngayon kung anong takbo ng mga dito. Now, Chis is saying na ilagay natin sa plenary. Meaning to say, pagbotohan natin. Sige, tuloy lang natin si Coach tapos mapaparinig ko sa inyo yung sinasabi niya. Forward lang natin. Nakagalit guys. Itong draft resolution na nabisto na natin. Si Bato de la Rosa pala ang nag-base to nung draft resolution. Oo. Meron ako nabasa na isinulat. Idol ko to eh. Lodi ko to eh. Si Father Rangelio Aquino. Lodi ko to eh. Dean siya ng San Beda Law School. Okay, so bago yon muna, explain ko lang muna kung ano yung dinraft ni Bato. Meron kasing kumakalat ngayon sa Senate floor na pinapapirma yung mga mga senador bago pa mag-plenary na gawing de facto dismissed na yung
yung impeachment complaint. Bakit? Kasi nga tatawid siya sa 20th Congress. Now, ang rationale nito kasi, wala pa kasing precedents dito sa Pilipinas na regarding doon sa wala pang precedent sa Pilipinas na dapat na pagka natapos yung 19th Congress or yung session ngayon sa Senado, yung susunod i-adapt nila yung impeachment, 'di ba? Gets nyo? So pero ang sinasabi ng mga legal expert dito, sana sundan nyo yung ginagawa ng mga judges. 'Di ba pag namatay naman yung isang judge or nag-retire yung isang judge, hindi ibig sabihin nun tapos na yung trial. The trial does not end with one judge. Yung replacement niya ang magtutuloy nun, 'di ba? Yung facts of the case nandun pa rin. Yung impeachment complaint nandun pa rin, 'di ba? It's so frustrating. Pero maganda tong citations ni Coach Jared. Tuloy natin. Yan, si Dean Ranhilio Aquino. Sabi niya, can Senate proceed with the impeachment trial? Okay. It should have done so immediately after the House endorsed the articles of impeachment. Correct. Dean na ho ito ng law school ng San Beda University. One of the best law schools ng Pilipinas. Kaso ang ginawa ni Cheese, dinribble niya kasi sinasabi niya, yung house naman din, dinribble eh. So, dapat pwede rin kami mag-dribble. That's not the point there eh. Parang kasi, well, in my opinion, binabastardize nila yung meaning binabastardize nila yung meaning ng Constitution, di ba? Well, you can say the same for the House of Representatives, pero ginawa pa rin nila yung duty nila. 'Di ba? At saka naman yan eh, sila kasi mas mabilis sila mag-convene. 2/3 vote lang yung kailangan. And then tapos na, sinend na nila sa Senate, and then Senate has tingnan natin kung ano yung gagawin nila. Grabe. It's been recognized. It's one of the best law schools ng Pilipinas. UP, Ateneo, then San Beda. Yung mga magagandang law school ng Pilipinas. Law student yata si Coach Jared. Good luck. It should, sabi niya, can the Senate proceed with the impeachment trial? Sabi ng mga senador, hindi pwede. Anong sinasabi ng mga constitutionalists? Ng mga law professors? Consti professors? Nagkalat ang interview nila, mga kabayan. Punta lang kayo sa YouTube. Tingnan nyo, napakaraming interview ng mga constitutional. Isa pang sinasabi ni Cheese kasi dyan, kasi yung Senate President has the authority to give a date, di ba? Sinabi ni Cheese na yung impeachment nung una nilang ma-receive yung complaint was on June 2, di ba? June 2 daw. Ngayon, June 11 na. So, kaso sa June 11, may plenary pa. Ibig sabihin, pagbobotohan nila kung ano yung gagawin nila sa impeachment. Kumbaga kung ihahalin tulad mo sa isang sulat, yung sulat na yon either bubuksan nila or hindi nila bubuksan. Kasi once buksan nila yon, they need to convene as an impeachment court. Ibig sabihin, dalawa na yung functions nila, isang legislative at saka isang as judiciary ng impeachment. Kaso may sui generis yan eh. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng korte natin. 'Di ba sa court kasi may strict rules doon. Pag lumabag ka doon, mate-technical ka. Dito kasi wala. They go by their own rules. Yun nga lang talaga, sana simulan na. Now, salamat Coach Jared, pero I'll take it from here. Kasi nga, maraming survey firms na nagsasabi, halimbawa ang WR numero tsaka SWS survey, SWS, na almost above 80% lahat na nagsasabi na gusto nilang matuloy man lang yung impeachment. Yun lang, matuloy lang. Whether guilty doon or not guilty si VP Sara, that's another question for a different day. Let's cross the bridge when we get there. Kaso ang nangyayari, the dribbling is so wild, di ba? Ayaw buksan, ayaw basahin. Kasi yun lang naman yung gagawin nila eh. The articles for impeachment, yung isa sa prosecutor ng
ng House will read the charges. After they read the charges, papasagutin nila ng 10 days si VP Sara. And they will convene as an impeachment court. What will they do? They will just swear in. Isa-swear in sila as judges, di ba? Senator judges. It's so wild, mga kamatis, mga kaibigan, what's happening in the country ngayon. Although, sinasabi naman ng ibang law experts that there is no precedence yet. But ang akin lang talaga, simulan lang. That's it. Kung yung 20th Senate will throw it away, then let them throw it away themselves. Papakyatin mo muna sila, pasampahin mo muna sila bago nyo i-cancel. Di ba? Pwede yun eh. At least makikita natin lahat ng proseso ay nagagawa. Kasi para sa akin kasi, parang may special treatment na nangyayari. Kasi lakas ni VP Sara sa Visayas, Mindanao eh. Si Chis, taga Visayas yung baluarte niya eh. Di ba? Mawawalan siya ng boto pag kinalaban niya si VP Sara eh. Now, Cheese is actually telling you guys na kung gusto nyong ituloy to, magbotohan tayo. Walang balls pare. Anyway mga kamats, mga kaibigan, Coach Jared, maraming salamat po. Yun lang naman, gege mga lods.